is your Mimi Shane again. Welcome back to my channel. O, diba? Taas na energy ko kasi taas ng sikat ng araw. For today's video po, let's talk about bakit po nade-dissolve ang inyong agency. But before that po, please do subscribe to my channel first and hit the notification bell para naman po ma-notify po kayo once may mga new videos akong i-upload. Thank you so much. Thank you. So yun na nga po mga ka-fam, pag-uusapan na po natin ngayon kung bakit po nade-dissolve ang isang agency, kung ano po ang mga kadahilanan at kung ano pong mangyayari sa mga sub-agent once na na-dissolve po yung agency. Tandaan po ninyo mga ka-fam na lahat po ng agent dito kay Popo Live Up ay nakadaan po ng face authentication. Dahil po ang purpose po ng face authentication, once po si agent ay gumawa po ng against the rules ni Popo ay madedetect niya po ito. So ito na nga po, una po sa requirements ni Popo, dito ay once po na ikaw na ay naging agent or sabihin natin po nagpa-agent ka ngayong week, ay dapat po ma-meet po ninyo or ng inyong members na na-invite ninyo ang requirements ni Popo na ma-maintain po ang at least 10 hours po na live duration per week po. Number 2 po na requirements ni Popo ay kapag po hindi ninyo nagawa ng mga members mo ang total na 10 hours live duration per week ay bibigyan ka po ni Popo ng first warning. And kapag dumating pa rin na hindi ninyo nagawa within 2 weeks ang 10 hours na live duration, sa second week mo na yon ay madedissolve na po ang inyong agency. At mawawala ka na rin bilang agent. Ang ibig sabihin lang po nito, within 2 weeks po ay dapat po magawa nyo po lahat ng requirements na hinihingi ni Popo. Kung hindi po ninyo to nagawa within 2 weeks, ay madedissolve po ang inyong agency. Ganun lang po kasimple. Kapag po nangyari po yun at na-dissolve po ang inyong agency, kayo po mga members, ay hindi na po kailangan na mag-quit request. Ito naman po, kayong mga sub-agent, kapag na-dissolve po ang agency ninyo, ang mangyayari po sa inyo ay mapupunta po kayo doon sa pinakamataas na agent na nag-invite po sa dati ninyong agency na na-dissolve. Okay lang naman yan dahil kahit anong klaseng agent ka, ay same lang din po ang makukuha mo pong benefits. Pyramiding po kasi ito. Ang superior agent po ay nakakakuha ng commission sa sub-agent. At same lang din naman po, si sub-agent nakakakuha ng commission sa mga sub-agent niya. Pang-apat po, na-dissolve po ang inyong agency ay dahil po sa hindi ninyo na-achieve ang main requirements ni Popo. Na dapat po sa first week po ay at least meron po kayong 10 hours live duration na nagawa. Hindi po ibig sabihin na bawat isa ng members mo sa agency ay makapag-live ng 10 hours. Lahat po kayo dapat po ay ma-achieve ninyo yung 10 hours live duration within 1 week po. Dahil nga po, pag hindi nagawa ang 10 hours live duration per week, hanggang 2 weeks ay hindi pa rin nagawa ang requirements ni Popo, wag na po kayong magtaka kung bakit kayo na-dissolve. At si Popo lang po ang may karapatan na mag-dissolve sa inyong agency. At hindi ang mga superior agent ninyo. So, yan lang po lahat ang dahilan kung bakit po nadi-dissolve ang inyong agency. At kung may mga katanungan po kayo sa akin, comment down below lang po. Or follow and like my Facebook page, ang Team Mimi. Nasa description box lang po ang link. Sana po may natutunan po kayo ngayon sa aking video na ito. And please don't forget po to like, share, and subscribe to my channel. This is your Mimi Shane again. Thank you and see you on my next vlog. Bye-bye po!